So, hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's episode, i-share ko naman yung nangyari dun sa aming Converge. So, marami na akong mga vlogs na nagawa regarding dun sa PLDT, yung una naming internet service provider dito sa lugar namin, dito sa Laguna. Tapos, shinare ko na lumipat kami from PLDT to Converge. And then, ayun, netong November 2024, actually bago pa mag-November, nagkaroon ng problema dun sa amin sa Converge. Nasira yung mga LAN ports, hindi na siya gumagana. So, ang LAN ports kasi nung sa Converge namin is 4. So, yung unang nasira dun is yung 2, hanggang nangyari, lahat na sila ay nasira na. So, nireport namin yun nung nanay ko. Nireport niya yun sa Converge. Tapos, ang hirap pala na mag-report ng concern sa kanila pag dating sa gano'n na hindi yung buong modem yung sira, kundi yung mga LAN ports lang. Parang sa tingin working naman yung modem, 'di ba? Kaya siguro hindi talaga agad na aksyonan. Ang nangyari is nakailang punta, even kami, nakailang punta kami dun sa office nila dito sa amin. Tapos nakailang report kami, parang 2 kami or 3, tapos yung magulang ko din through phone calls, tapos nakailang punta rin sila dun sa mismong office nila dito malapit sa amin. Hindi talaga na-actionan, ang tagal ng action. Before November 1 mangyari yon. Ang nangyari ay December 16 na napalitan yung modem na gamit dito sa bahay. So, ayun, dun pa sa pagpaprocess, parang naging magulo yung pangyayari kasi, papalitan ng modem, parang ganun, papalitan na nila ng modem since nga sira yung mga LAN ports, ganyan. Ilang beses kaming nag-report, sabi, i-check lang yung status, ganyan, i-hard reset lang, ganyan. So, parang ang sabi, palitan na lang ng modem. Ngayon, nalaman namin na nakatapos na pala kami ng plan. Kumbaga, ng contract, kapag pala tapos ka na ng 2 years lang pala yung contract sa Converge, so pwede ka na magpababa ng plan. So, ayun yung na-offer sa kanila, sa magulang ko, kasi wala kami nun dito, nung may pumuntang technician. Ang sabi ay, pwede magpababa ng plan, pero hindi naman agad nasabi sa amin na kailangan pala ay mag-reapply. Parang gano'n na yung mangyayari. Reapply, di-disconnect na yung unang plan. Yung unang plan kasi is nakapangalan sa tatay ko. So, itong bago, ipapangalan na siya sa iba dapat. So, ang ginawa nila ay pinangalan naman sa nanay ko. So, i-disconnect yung unang plan na nakatapos na, parang August kasi yon, August 2022. So, August, September, October, November. So, lampas na talaga, 2 years and 3 months na. Tapos, ayan, ipapangalan sa nanay ko yung bago. So, bagong application form, mga informations, dapat lahat information na sa nanay ko, same address, yung mga linya-linya, ganyan, same pa rin naman yung ginamit, kung saan idinaan yung dati, pero yung modem ay pinalitan na. So, ito ipa-flash ko dito, ipapakita ko yung modem, na ipinalit. Mas maliit na yung ipinalit na modem, tapos yung plan na rin is pinababaan na. Yung dati kasing plan is 1.5, so ngayon naging 1,250 yung bagong plan. So, ito yung bagong modem na pinalit. Ayan, 2 lang yung LAN ports. Yung dati kasi is 4. So, ayan, power, PON, LOS, WPS, Wi-Fi. Maliit lang siya, guys. Ganyan siya. So, ayun guys. So, for that experience, ayun yung pinakamatagal na naging problema namin sa Converge in more than 2 years. Yung mga nauna kasi, as I've mentioned earlier, na parang unang nasira yung 2 ports nung modem. Mabilis naman nilang na-check yon kasi parang mga 2 days, once na tumawag ka sa office, ma-report mo sa office, mga 2 days, meron ng technician na pumupunta dito sa amin. Pero ngayon nga, nitong nakaraan, bago pa, kasi nung panahon na yun is bagyuhan din, so siguro ang daming nasira.
October ngayon, bago mag-November. Tapos, kumbaga na-actionan is December 16 na. So, halos 2 months. Ayun yung pinakamatagal. Pero nasabi ko nga kanina na siguro dahil naman nga may internet, kumbaga hindi sirang-sira yung modem, yung mga ports lang. Kaya siguro naging ganun katagal yung action nila. Pero yung mga dati nga, mabilis naman silang mag-check. Yun lang yung latest na na-experience namin. Pero ayun, so far naman, simula ng December 16, 1 month na, okay naman yung bagong plan, bagong modem na nakabit sa amin. And ayan, shout out sa nanay ko sa likod na nagluluto. Kanina yun pa siya nakikita dyan. Ayan, nagluluto kasi siya. Tapos, ayun, ano pa ba? So, kung papipiliin ako kung PLDT or Converge, sa tingin ko dito sa area namin, mas okay pa rin yung Converge naman. Kasi nga, ayan, naranasan kasi namin nun sa PLDT, yung 2 beses na tig 2 weeks, parang ganyan na, outage, as in walang internet, diba? Outage talaga, diretso yung bayad mo, pero wala kang internet. Ito naman, yung sa case na namin neto nga, ang nangyari naman is, may internet naman, kaso nga hindi gumagana yung mga LAN ports. Kailangan ko rin kasing mag-work from home kapag umuuwi, ganyan. So, kailangan talaga yung LAN ports. So far, sa tingin ko, okay pa rin naman talaga si Converge dito sa area namin. So, hindi ko alam, share ko na lang din kapag since kung nakakapanood kayo ng mga bahay-serye kong mga ina-upload, sa magiging bahay namin, hindi ko alam kung PLDT o kung Converge man yung mas magiging internet service provider. Pero for now, yung gagamitin namin doon is mga yung mga niloloadan muna, data na lang muna kami kasi wala pa, hindi pa rin namin alam kung kailan magkakaroon ng linya ng internet doon. Share ko na rin pala yung, di ba, nagpababa ng plan. Naging from 1.5, naging 1 to 50. So, dahil daw, sabi, naka-promo, na-avail pa yung promo. Kasi parang kapag hindi naka-promo, magbabayad ka ng installation fee na 2,500. So, dahil daw naka-avail ng promo, yung binayaran ng magulang ko is 1,250. Nagbayad sila nung install, nung palitan ng plan, nagbayad sila ng 1,250. Tapos, nag-email, ang ginamit kasi na email address is email ko, nag-email sa akin ng January 10, kailangan nila magbayad ng 241 pesos. So, December 16 nakabit, January 10, nagbayad ng 241 pesos. And then hanggang ngayon, wala pa akong nare-receive na statement of account or billing statement kung magbabayad na ba ng 1,250 this coming January 20. Wala pa akong nare-receive na ganun. So, iintayin ko yun muna before mag-payment ng additional 1,250. Kasi hindi namin alam kung yung 1,250 ba ay advance na ba yun for the month of January, sa first month. Or talagang parang naka-deposit siya doon, naka-advance siya. Kung magbabayad ba kami ng January 20. Wala pa akong nare-receive na email. So, please comment down below dun sa mga naka-experience ng ganyan na nagpababa ng plan, nagpalit ng plan, and kung kailan ba yung i-email ba talaga nila monthly yung payment. Kasi before, nung sa tatay ko nakapangalan, nagte-text sila, ganyan, pero hindi monthly. So, 'di ba? Sa mga first billing statement mo dapat i-email agad, i-inform agad. So, ako, mag-iintay ako kung kailan kami bigyan ng billing statement. Pero comment nga po kung tama po ba yung gagawin ko, na hintayin ko na lang na ipadala yung billing statement or kailangan na ba talaga naming magbayad sa January 20. So, ayun na lang po muna sa ngayon na ma-share ko sa nangyari sa aming Converge and sa pag-apply against sa Converge. So, thank you for watching guys. Bye!